Nagtutunaw na yung mga yelo at papalapit ng spring. Malapit na ang summer. Medyo matagal-tagal pa yan kasi marami pang snow. Marami pang mga yelong tutunawin. Tapos may mga sa weather pa, sa forecast na may mga nagbabandyang mag-i-snow, pero siguro konti-konti na lang yan. Anyway, pupunta ako sa bangko ngayon kasi magde-deposit ako. At meron pala akong isi-share. Pasensya na dun sa mga nag-aabang, nagtatanong, makita matagal daw akong hindi nakapag-upload ng video. Naging busy po ako at meron po akong sorpresa na mapapanood nyo. soon yun. Pero sa ngayon, isi-share ko lang po muna yung video namin, video ko nung last year pa, kung paano yung buhay namin pag may bagyo dito, like blizzard, at yung aftermath niya, kung ano yung, paano yung ginagawa namin yung pagpapala. Share ko lang po muna, ibabahagi ko lang po muna itong experience namin, buhay namin dito, para at least alam ninyo yung mga nangyayari sa amin dito. Ito po, hindi to pananakot, no. Hindi ko po kayo tinatakot na ganito yung magiging kapalaran nyo, buhay. Pero ito yung sinasabi namin na realidad. Mas maganda yung nakikita nyo kesa yung bang uy, gusto kong pumunta sa Canada kasi gusto kong ma-experience yung snow. Pero ito yung magiging outcome, magiging karanasan ninyo if ever. Hindi nyo maranasan or umiiwas kayo, pero ganito yung mga buhay namin, buhay ng karamihang Pilipino dito, buhay ng karamihang nakatira dito sa Canada. So ito na po, hindi ko na po papatagalin at share ko po itong experience namin last year at sana magustuhan nyo po. Saan panig ka man ng mundo at kung anong oras mo man ito pinapanood, mabuhay po tayong lahat ng tropa. Grabe, ang ganda! Nag-i-snow mga tropa. Grabe. Ay. Balita sa weather, merong blizzard. Ang sabi, nakita ko dito sa amin ay severe. Meron pang lugar na extreme, talaga yung malala. Ito, malakas lang hangin, tapos mga snow, ganun yung blizzard dito. Pero pagka ito lumala, hindi pa to yung malala eh. Ito lumala, mas malakas yung buhos, hangin, at saka maraming snow ang babagsak. Ito yung kalbaryo namin pagka mga ganitong winter. Yung pagkapapasok ka ng trabaho tapos hindi mo mamamalayan na punong-puno pala ng snow yung sasakyan, tapos nagmamadali ka, yung mga ganun ba. Pero syempre, titingnan muna namin yung weather para alam namin kung magkukuskus kami o hindi. Tapos babantayan talaga yung sitwasyon. Mga ganito, actually hindi pa to yung malala eh. Mas malala pa yan siguro mamaya kasi medyo matagal to eh. After ng work, hindi namin alam kung gaano kataas yung snow, pero makikita nyo, ipapakita namin mamaya. So normal na to sa amin, normal na to dito. Ito yung mga kalbaryo namin dito sa Canada pagka mga ganitong winter, pagka may blizzard. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake, like you said. So dito na po kami sa High Life at grabe, lakas na ng hangin dito. Kung sa Pilipinas to, ito yung bagyo. Kung sa Pilipinas, etong snow na to, tubig yan, ganyan. Tapos ang dito, etong blizzard na to, ito yun yung bagyo namin dito sa Canada. Ganun. So grabe, mamaya malakas to. Yun ang sabi sa weather, malakas. So ayan mga tropa, oh, ayan.
ay pasok na kami mga katropa. At kailangan walang sinabi na advisory na hindi pwedeng pumasok. So kailangan pumasok pa rin kahit ganito yung panahon. Ayan, kahit masama ang panahon, kailangan pa rin pumasok. Ay. Uwian na. Ay, ito talaga yung Canada. Ito yung Canada talaga. Woohoo! Grabe oh. Ang lakas ng hangin. Sa mata. Masakit ba sa mata? Pumikit ka! So eto na mga katropa, oh. Tingnan mo yung inaapakan nyo. Oh. Kanina wala to, pero ngayon, yun oh. Oh. Kunti lang yung snow pero malakas yung hangin. Yung hangin ang makakasakit sa mukha. Tapos, siyempre malamig. Sobrang lamig. Ayan oh. Ang hangin, grabe. Grabe ang hangin ngayon. Boom! Tayo guys, binabagyo na naman tayo. Binabagyo. Ano na pa more? Ayan, so ito na yung snow. Pero sa sasakyan, walang masyadong snow sa mga sasakyan kasi nga malakas yung hangin. Yung hangin, pero ito, oh, tingnan nyo. Naipon yung mga snow dito. Kanina siguro may sasakyan dyan. Oh, kung titingnan nyo yung snow, oh. Grabe, ang lakas ng hangin, no? Grabe, nagsisigawan kasi yung hangin masakit. Grabe. Hindi natakpan yung mga sasakyan. I mean, hindi natabunan ng snow yung mga sasakyan. Kasi malakas yung hangin. Kumbaga yung mga snow na kumakapit sa sasakyan, nahahangin siya. Ito yung kalbaryo naming mga nandito sa Canada, lalo na pagka ganitong may blizzard. Actually hindi pa to yung malakas pero masakit sa balat yung lamig kasi malakas yung hangin So nandito na tayo sa sasakyan ko at ito yung outcome ng sasakyan ko ngayon. Ayan, walang snow sa ibabaw sa salamin kasi nga yung hangin, malakas yung hangin, so yung mga snow naipon dyan yung snow. Ayan o, lakas o, makikita nyo, grabe, lakas ng hangin doon, lakas ng hangin, so naipon lahat yung snow dyan. Yan yung pagitan nito. Yung lahat ng snow na pumupunta dito, naiipon na dito. Ayan o. Hinaharap ko yung hangin. So yung snow tumatama sa mukha ko. So meron akong protection sa big ko. Pero yung sa mata, wala. So dito, malakas. Saka masakit sa balat. Tapos, kailangan ng gloves. Mas na ako masakit sa mukha. Grabe. So yun ang kalbaryo namin, sa totoo lang. Mahirap din ang snow. Sa una lang talaga maganda. Maraming gustong maka-experience ng snow. Pero pagka ganitong mga blizzard, mga bagyo, mahirap din mga tropa. Mahirap din. Oras na dito mag-alas 12 na. Actually alas 12 na pala. Kasi dati-dati yung mga previous na blizzard, matataas na yung snow. Kumbaga talagang grabe na. So maraming may mga mababalahaw na sasakyan, lalo na pagka yung sasakyan nila yung mga kotse, yung mga ganon, maraming mababalahaw. Fortune lady told my mama before I saw the sun, said your boy's gonna love too hard and break more than one.
You're gonna make sweet women laugh and cry, in a whole wide world. Gonna ask him why. So ito na yung kalalabasan ng snow kagabi. Medyo mataas na dito. So, ito na. Ayun oh, lubog na lubog. Ito yung epekto ng snow kagabi. Diba? Tingnan nyo. So ayan, hirap yan. So ang kailangan dyan, palahin yan. Dahil may ipasok kami ngayon at medyo late na. Bukas na lang kami magpapala. Isa sa mga kasama ko, may hirap din. Dapat ang unahin mo doon. Kasi pagka dito mahirap itulak yan. O kaya kung gusto mong ipala yan, pagilid mong ganun. Ganun yun. Pero pag to... Ano ko lang yung gulong. Oh. Mauna na kami, bukas na tayo magpala. Oh, sayang ka na, hindi na kami makaano ngayon, bukas na lang ako. Malalim ang snow, so medyo basa na ang sapatos dito pagka ganun. Kaya ang kailangan, dapat pala yung mataas na boots ang ginamit ko. Meron kasi akong mas mataas na bota. Pero ito yung nakuha ko naisuot ko. Ito naman yung sa akin ngayon. Ito yung kondisyon, ayan. Tingnan natin kung aandar yung sasakyan sa sobrang lamig kagabi. Ayun, umandar rin. Ang problema na lang kung paano ako lalabas dito. Sana makalabas. Kasi medyo mataas yung nasa likod ko, yung snow sa likod. Tapos yung sa harap medyo mataas. Pagka kasi diniretso ko yan, baka kasi ako mabalahaw Mahirap na, mas lalong mahirapan. Kasi yung hangin nga, malakas nga yung hangin. So naipon yung mga snow dyan. Dito sa area ko na to, wala. So baka pwede pa akong matras sa bante. Nandito na kami sa sa planta. At maganda. Hindi masyadong malalim, mataas yung snow. Kasi dito kasi meron talagang nagpapala, nag-i-scrape ng mga truck. Ganon, nagtatanggal ng snow sa daan para madaanan. One time, maaga kami lumabas nung pumunta kami sa Winnipeg, mga alas 5, wala pang alas 6. Andun na yung mga truck. Dito sa Canada, kami yung mga pinagpala. Pinagpala ng snow. Kung makikita natin mga katropa na, ito na yung sahig. At yan yung kataas ng snow. Pagod na rin, malamig. Pero pinagpapawisan ako sa loob. Kasi kahit palakasin mo yung loob ng isang tao, kung talagang ayaw na niya at di niya kaya, wala tayong magagawa Kasi hindi nila alam yung ibang side ng buhay natin dito. You're some kind of bird.